Ito, muli po tayo nagkasama-sama. Masaya po ba ang lahat? Amen. Meron di nakangiti. Ayan. And yung mga wala pa ay alam kong parating na, papunta na sila on the way na. Amen po. Sige po, tayo po tayo. Ayan. Tayo muna po yung manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Lord, una sa lahat ay humihingi po kami ng kapatawaran ng Panginoon Diyos sa aming mga karumihan, mga nagawang kasalanan, mga naisip na hindi kalugod-lugod siya, O Lord God, sa aming mga pagkukulang, Panginoon, sa mga nagdaang araw. Patuloy po kami humihingi ng kapatawaran sa iyo, dakilang Diyos. Hallelujah. And Lord, maraming salamat po at sa kabila ng aming mga pagkukulang sa iyo, Ikaw ay kailan may hindi nagkulang, O Lord God, sa iyong pag-iingat, sa mga provisions po sa amin, sa kalakasan ng bawat sa amin, O dakilang Diyos, na nandiyan ka, na patuloy na laging handang tumugon, O Lord God. At sa gabi ito, Panginoon, tinataas po namin ang gawaing ito. Hallelujah, Ikaw lamang, O dakilang Diyos, ang mataas sa pangalan ng Panginoong Jesus. At Lord, O God, ay sa pag-aawitan pa lamang, ay dalangin po namin na maparangalan, Panginoon, masamba ka namin, O dakilang Diyos. At Panginoon, dalangin po namin na patuloy madama namin, Panginoon, yung presensya, O Lord God. And maging, Panginoon, na yung gagamitin bilang daluyan ng iyong buhay at banal na salita. Ikaw din mo, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa Kanya ng patuloy na kaalaman na nagagaling sa iyo, O Lord, dakilang Diyos. Hipuin mo siya, O Lord God. At pangunahan, Panginoon, at ikaw lamang, O dakilang Diyos, ang may taas, O Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, O Lord God. Hallelujah. Kaya, Panginoon, sa ilaman at apuyan, para salamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sige po. Ayan, tayo po ay umawit. Hallelujah. Pinapupurihan ka ng bagong awit, sinasamba ang tanging ngalan mo, luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo, luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Pinupuri ka namin, O Jesus. Tinataas sa iyo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit, sinasamba ang tanging ngalan mo, luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang 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 ngalan mo, ang ngalan mo.
karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatihan, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Yes, O God, hallelujah. Tuloy nga po, napakadakila mo, O God. Karapat-dapat lamang sigaw ang iyong pangalan, O dakilang Diyos, sa buong mundo, O Lord God. Maraming salamat po, O dakilang Diyos. In Jesus' name, amen, amen, and amen. Nandiyan na po ba yung... Wala. Okay, sige po. Sino po ang nais magpatotoo ngayon pong gabi? Sino po ang... malayo. Yung may birthday. Yung may birthday. Sige po, ako muna po ang magpapatotoo. Ayan, nakukonvict. Matagal ko na pong naisipagpatotoo sa ating Panginoon. Yun, tuloy nga po walang imposible sa ating Diyos. Napakadakila niya. Alam nyo siguro, 10 years ago, kahit happy birthday, hindi ko kayang kantahin. Kahit happy birthday, hindi ako makakanta kahit kapraso, wala man lang. Dumating sa point na puro dulo lang ang natutunohan ko. Umakanta dyan sila Brother Bill na sinasabayan ko yung... Masaya na ako noon, natutunohan ko yung last part ng song. Ayun po pa, unti-unti may mga ginamit ng Panginoon at naging parang pangarap ko na matutong kumanta. Dumating po sa point na isinama ko sa tatlong kami kumakanta sa JIL, sa main po yun, sa Bukawi, sa Bunlo. Tatlo kami. Ang usapan, patay yung mic ko. Para lang maging tatlo kami. Bata pa po kasi ko nun. Tapos buhay pala yung mic ko, kumakanta ako. Naku, recorded po yung pagkakanta. Hiyang-hiya po talaga ako. Umuwi na lang ako. Umuwi na lang ako nung misa na pinapakinggan po nila yung recorded na yon. Sa sobrang hiya ko. And ayun, napakalaking blessing po nung tunay nga na walang imposible sa ating Panginoon. Amen po ba yun? At yun lang, yung makatono ka lang, napalaking bagay na yun. At tapos, ayun, hanggang sa dumating po na nagbabaka-baka pa ko, tapos nakakapag-song lead na. Ayan po, salamat sa buhay ni Ate Malu na di ko alam kung bakit tinayaan ako mag-song lead. Ayan po, and then
kahit na nung mga umpisa din na talagang may mga maririnig ka. And kasi pagka tinamaan ka na ron, naging, ang tawag doon, naapektuhan ka ng gusto, titigil mo na. And so yun, wala nang ano. So yun, po rin pa yun, even sa mga may mga occasion, nakakatuwa naman dahil yung, lalo nung Christmas party, share ko lang. Alam, yung maraming pagkakataon na may video okay, pataasan ng score. Siya yung may grand prize, yung pinakamataas ng score. Although video okay yun. And then, nakakatawa kasi mga mas magagaling kumanta, natalo ko po. Ilang beses ako nag-champion. Nakakuha po ng grand prize na may kalan na 2-burner. Ayan, may mga ganyan. So yun, kaya nagagamit po yun. And salamat din sa Panginoon dahil mas na-enjoy ko rin yung mga Christian music even sa sasakyan. Most of the time, mga Christian songs na pinapakinggan ko. Habang nagmumotor po ako, mayroon po kasing speaker yung helmet ko. Puro Christian songs din po ang pinapakinggan ko. Ay napakalaking bagay po noon. And salamat din po sa buhay ng Panginoon ng mga ginamit sa stages o yung panahon na hanggang sa makatono ko, hindi man maganda ang boses ko, yung makatono, laking blessings po nun. Ayan, salamat po sa nabuhay nila ng mga sa worship team po, ayan. Kay Brother Bill, maging kay Brother Alan, ng panahon na nag-vocalization kami. Maraming salamat. At po rin po, Panginoon, sa kanilang buhay. Amen po. Ayan, sino po ang susunod? Ayun. Ng kamay ko. Kaya nga eh. Magandang gabi po sa inyong lahat. Napakabuti po talaga ng Panginoon. Talaga pong kumikilos po talaga ang Panginoon sa buhay po namin. Hindi po kami pinapabayaan. Kahit na ilang years na kaming ganito, walang trabaho, pero tingnan nyo naman kami, malusog. Hindi mo mapapagkamalang walang pera, di ba? Pero talagang si Lord, siya yung gumagabay para sa amin, para sa atin, para kami, para kami, yung hindi kami mawalan ng pag-asa. Talagang nandyan siya lagi. Hindi siya nawawala lagi sa tabi namin. So hanggang sa naoperahan si Brother Rodwin at ngayon kagalingan na lang yung gusto namin, yung kagalingan na lang talaga para siya talaga magkatrabaho na talaga siya. Kasi gustong-gusto na rin talaga niya na magkatrabaho siya. Maraming pagsubok, maraming nagdaan na pero nandito pa rin kami, hindi kami nawawala ng pag-asa. Hanggang sa noong unang attend namin ng prayer dito ng Wednesday, nung last Wednesday pa ata, ang prayer request ko is, Lord kako, kasi talagang ako tinatawagan ako ng agency, ng boss ko, kung ako ba magtutuloy pa, willing to wait sila na ako kung kailan ko gusto. Pero sabi ko, teka lang muna. Pag-pray ko muna talagang mabuti to. So, pinag-pray ko siya na sabi ko, mahal, paano ba to? Ikaw, pwede ka nang makalakad. Yung pagpapagaling mo, pwede mo nang sa kapatid mo, magpasama ka kasi wala naman na siyang bakal, so pwede na akong umalis. Sabi niya sa akin, walang aalis. Hindi ka aalis. Dito ka lang. Walang aalis. Kung ano man yung pagsasaluhan natin dito, pagtiisan natin kasi hindi tayo pababayaan ni Lord. Nandyan siya. So, nagpray sa Kanya. Sabi ko, Lord, kung hindi na talaga kaloob na para ako yung umalis, bigyan mo ko ng trabaho kahit na maliit or yung mga binibenta ko is kahit na 1,000 lang kako a week,
meron akong maibenta, yung parang allowance namin for the whole 1 week. Pero talagang ano siya, granted talaga yung ano niya sa amin, yung request ko sa kanya, talagang nung sinabi ko sa kanya na, Lord, kung hindi na talaga kaloob para sa akin na ako'y umalis pa, bigyan mo ko ng trabaho dito. After 2 days, tumawag sa akin na, Sister Alice, baka baka may kakilala ka. So sabi ko, bakit yung kakilala pa? Bakit hindi na lang ako? O pwede naman ako, sabi ko gano'n. Kahit na anong trabaho, sabi ko, kaya ko naman gawin. So sabi ko talagang napakabuti ni Lord. Kasi talagang 1,000 a week lang yung hinihingi ko sa Kanya para lang sa allowance namin sa food. Pero, dinagdagan pa niya talaga. So talagang sabi ko, tapos bukod pa doon, meron pa akong mga tinitinda. Kaya kumbaga sa talagang dagdag siya talaga. So yung ibig kong sabihin, yung hinihingi ko sa kanya na wag ka nang mag-alala, yung everyday hindi mo nahanapin kasi talagang eto na, ibinigay na niya talaga sa akin. Kaya talagang si Lord, talagang napakabuti niya. Talagang kumikilos sa buhay namin. Siguro, marami pa kaming kailangang matutunan dito. Marami pa kaming, yung aming pananampalataya kailangan dagdagan pa namin. Kasi talagang, yun lang ang talagang makakasagot sa atin lahat. Kung ano man yung mga problema natin, huwag tayong matakot. Kasi si Lord nandyan lang sa tabi natin. Hindi niya tayo pababayaan. Talagang iaayos ka ni Lord. Dadalin ka ni Lord kung saan ka tamang landas talaga. So, kami naman ni Brother Rodwin is ngayon talagang malalim na rin yung aming pagkakakilala talaga kay Lord. Kaya kahit anong pagsubok siguro, kahit na nga yung sa amin, alam nyo naman siguro kung ano yung sitwasyon namin ni Rodwin, pero inaalay namin lahat kay Lord yun. Kung ano yung kagustuhan ni Lord, tatanggapin namin. Kaya tayo, ang masasabi ko lang, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa kasi talagang si Lord lang po talaga ang makakapagpayapa ng ating nararamdaman, yung ating mga problema, solusyon. Wala po talagang solusyon kundi po talaga si Lord. Yun lang po at marami pong salamat. Malamig na. Meron pa po ba? Sino pa po? Ay. First po, good evening po sa lahat po na nandito. And happy birthday po kay Kuya Bernard. Ala pa po. Ayun pala. Tulad po nung sinabi po ni Ate Alice. Sensya na po, mabagal ako magsalita. Kabado po ako Kaya po, pinagpapawisan po ako masyado. Ano po? I want to thank God, our Lord, for para po sa ano po niya sa amin tatlo nila mama at papa dito. Salamat po sa kaibigan ni mama po na dati nating member dito na nagpasok po sa amin. I want to thank po sa mga tao dito na lagi po nating nakakasama, lalo na po tuwing linggo.
And tulad po nung sinabi nga po ni Ate Alice, I know each and everyone po sa atin dito ay meron pong mga kanya-kanya pong pinagdadaanan, paghihirap po. And last, I want to thank Lord po sa pagpapagaling po sa akin. Thank you po sa tulad po nung kay Brother Rodwin. Ayan po, gumaling na rin po siya sa ngayon. And ayan po, di po katagal sa mga tulad po ni Kuya Rodwin po, gumagaling na po siya. And alam ko pong makakatayo ka na ng tuwid niyan sa mga susunod pong araw. Thank you po kay Lord po na laking pasasalamat ko po kay Lord na pinagaling niya po ako. Mga 3 weeks straight na po akong hindi inaatake. Panaginip po. Alam ko naman pong lahat po tayo dito nananaginip po tuwing gabi, di ba? At minsan, natatandaan po natin, and then, madalas po, nakakalimutan natin, hindi natin matandaan. Sila, mama at papa po, tanong ng tanong sa akin, lalo na ang mama ko. Bakit daw po ang aga ko daw pong gumising tuwing gabi? O tuwing umaga pa, gumising tuwing umaga. Sensya na po talaga, hindi na ako katulad ng dati po na diretso magsalita. Wala na po kasi akong memorya. Dahil po siguro yan sa mga gamot ko pong minemaintain simula po nung bata ako. 7 years old pa lang po ako noon. O mga 8 years old, nagme-maintain na po ako. Hanggang ngayon po, nagme-maintain po ako ng gamot. 3 klase ng gamot na. Hanggang sa ngayon po yung isang gamot po, minemaintain ko po. Thank you po. Buti po isang gamot na lang minemaintain ko ngayon. Pampakalma. Di tulad po ng dati na 3 gamot na, 3 matataas na gamot na gabi, araw-araw iniinom ko po na kailangan matataas na gamot na 3 beses, 2 beses ko pa iniinom. Kaya po nakapagpahina po siguro sa memorya ko. Nahirapan po ako sa pag-aaral ko. Di na po ako makapag-review ng matino. Sige lang po. Sinasabihan po ako lagi ng mga parents ko na kaya mo yan. Kaya mo yan. Pero nahihiya po ako palagi sa kanila na hindi tulad po dati ng bata pa ako, nung wala pa ako sakit na ang tataas po ng mga grades ko. Hindi po tulad dati na di nagkakalayo yung mga grades namin ni ate. Although, hanga naman po ako sa 2 ko pang kapatid. Pangalawa po ako, yung 2 ko pong kapatid. Ate ko po na alam ninyong doktora na sa ngayon. At yung bunso ko pong kapatid na
pharmacist na po sa ngayon. Naiiya po ako sa mga magulang ko na yung pinangako ko dati na, Mama, Papa, magtatapos ako. Tutulungan ko kayo, bibigyan ko kayo. Pero ngayon po, hanggang ngayon po, hindi naman po ako kaya po ko hindi na Papa ko po, lagi ako sasabihin yan. Pag may kailangan ako, humingi lang po ako sa kanya. Magsabi po ako. Pero hindi po talaga ako humingi kay Papa ng pera eh. Kasi po nahihiya ako na hanggang ngayon po, yung gamot ko pong iniinom, sila pa rin po. Galing po sa pera ng mga magulang ko. Yung mga kapatid ko po, lalo na yung ate ko, binibigyan na yan sila Mama at Papa. Ate ko po, hanga nga po ako sa dalawa ko pong kapatid eh. Lalo na sa ate ko po. Ate ko po, babae pa po yun ah. Binibigyan po kami ng pagkain po namin, ng pera pantulong po sa mga binabayaran po namin. Samantalang ako po, kalalaki kong tao, wala po akong may bigay sa kanila. Kaya po siguro, yan po, gumigising po ako sa umaga ng napakaaga, minsan po 12:00 ng madaling araw. 3:00, 5:00, anak matulog. Sasabihan ako ni mama niya palagi, anak matulog ka. Ang naiisip ko lang po palagi kasi sa ganitong paraan na lang ako makakatulong sa kanila eh. Ang mga kapatid ko po, nabibigyan sila sa trabaho. Galing sa trabaho po, ako po, ang naibibigay ko lang po sa kanila, yan, sa gawaing bahay. Kaya nagpapasalamat lang po talaga ako sa ating Lord. Sa ngayon po, magaling na po ako at unti-unti na pong bumabalik ang mga memorya ko. At sana nga po, makabalik ako sa kahit test the course lang. Kasi test the course, alam naman po natin na 3 to 6 months lang po yun, di ba? Yung ibang mga trabaho doon. And nitong mga nakaraang araw nga po na to, nag-welding kami ni Papa eh. Ayan. Kaming dalawa lang po daanan po yun ng motor po ng mga nagdodorm po sa amin. Tinulungan ko po siya, kaming dalawa lang ang gumawa. Kasi po, ang nasa isip ko po nun, first time ko pa lang po yun mag-welding eh. Paano kaya yun? Masakit ba kaya yun? Siguro po, nakikita natin ang pag-welding po, di ba? May parang flash po yun ng napakasakit sa mata. Tapos, pag nadikit ka ba doon, masakit ba yun? Gusto ko rin, unti-unti ko po natutunan po yung pag-welding na yung kay Papa. Kung paano. Sa ngayon po, okay po. Natutunan ko naman po. Although, kahit na may mga masasakit sa akin, lalo na yung mata ko po nun. Pero,
Pagkising ko po, nung kinabukasan po, madali-dali pong nawala yung sakit ng mata ko po noon. Tinuruan po ako ulit ng magulang ko kung paano po kumilos, paano po ba yung trabahong yun. And ako po, sarili ko po, nakikita ko naman po na kaya ko naman po yan. Kaya ko po yan. Please lang po, sana po gumaling, tuluyan po akong gumaling. And kayo mag-alala. Opo, gumagaling na po ako. So, I'm very thank you po talaga sa inyo, kay Lord. Sige po. Tayo po thank you, June. Actually, napakaganda po ng iyong testimony. Meron kang sinabi na sobrang ganda. Kung narinig ni Lord yun, sobrang tuwan-tuwa. Sige po, bago po tayo tuluyang magsimula, let us pray ngayong gabing ito. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, alam nyo ang laman ng puso ng bawat isa. Salamat, Lord, sa kaligtasang ibinibigay mo sa amin. Salamat sa kagalingang idinudulot mo sa lahat ng naririto. Salamat sa mga solusyong dumarating at darating pa sa aming mga problema. Alam namin, Lord, na hindi mo kami pinabayaan. Ibinuhos mong ganap ang iyong kaligtasan para sa amin. Buhat nung ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo. At ngayon, Panginoon, ikaw ay aming kasama. Ingatan mo po ang 4 na sulok ng tahanang ito. Huwag mo pong hayaang makapasok ang anumang gawa ng kaaway. We declare your victory in Jesus' name. Lord, maraming salamat din po dahil palagi mo kong ginagamit sa mga gawain na alam ko, Lord, na hindi ako karapat-dapat, ngunit pinipili mo po ako. Makasalanan man ako, Lord, ikaw ang pumipili sa akin. Salamat po. And Lord, naway ikaw ang makita nila. At ako ay tago mo sa iyong harapan. May baba ko ang aking sarili nang ikaw ang aking maitaas. Maraming salamat po muli. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. And kung meron po kayong Bible, please open your Bible sa Psalm o Awit 51 verse 9 to 11. Sabi po dito, ang kasalanan ko'y iyo nang limutin. Lahat kong nagawa yung masamay, pawiin. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Iyong banal na espiritu'y paghariin. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang mga salita. Ano po ba yung background o yung nangyari sa awit na to? Ito pong awit na to ay awit ni David. Ayan po. Awit po yan ni David at ayan po ay panalangin actually. Panalangin ni David na inaawit niya. Bakit po? Kasi alam ni David na kasi po, itong prayer pong to is tinatawag na Old Testament prayer o yung tinatawag na Old Testament Covenant prayer. Ano po ba yun? Yung Old Testament Covenant prayer, ito po yung iniiwan na ang tao noon, iniiwan ng Santong Espiritu. Nawawala yung Santong Espiritu. Ngayon po ba, nawawala pa ba yung Santong Espiritu? Do you think nawawala pa po ba yung Espiritu Santo sa atin? Hindi na. Hindi na tayo iniiwan nito.
Ang taong kumilala sa Diyos ay hindi na kailanman iiwan ng kanyang Santong Espiritu. Bakit? Ang Santong Espiritu mo ay kasama, yung Santong Espiritu ng Diyos ay kasama ng yung Espiritu. Magkaisa na yan dahil kumilala ka na sa Diyos. Ano po ba to? Bakit ganito yung sinabi ni David? Bakit sinabi niyang kalimutan mo? Ano ba yung ginawa ni David? Kung titignan po natin, yung ginawa po kasi ni David dito, pinatay niya lang naman yung kaibigan niya. At adultery. Nakita niya si Bathsheba, pinatulan niya si Bathsheba, kaya alam ni David na maaari siyang iwanan ng Santong Espiritu ng Diyos. Na magaya siya sa iniwanan ng Santong Espiritu ng Diyos. Sino po ba yung nauna sa kanya? Si Saul. Si Haring Saul, iniwanan ng Espiritu ng Diyos. Pero ano po ba yung ano dito ni David? Kaya po siya nanalangin dito. Sabi niya, isang pusong tapat sa aki likhain. Awit nga po yan, di ba? Isang pusong tapat, di ba? So, kung titignan po natin, bakit po ba sinabi ni David dito? Humihingi siya sa Diyos ng panibagong puso na may katapatan. Kaya nga sabi niya, isang pusong tapat sa aki likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Kasi alam niya, sobrang grabe yung ginawa niya rito eh. Sobra po talaga yung ginawa ni David sa sobrang ano niya, dahil talagang nag-ano na siya. Nagkaroon siya ng pagsisisi. Pero, ano po ba yung sinasabi mo kanina, Pastor, na Old Covenant Prayer? Ito po kasi, yung prayer na to, ito po yung sabi ko nga po sa inyo, nawawala. Ngayon, tayo ay nasa New Covenant Prayer na. Ibig sabihin, kung talagang naniniwala ka, tumanggap ka sa Diyos, hindi na mawawala sa iyo. Kaya nga nakakatuwa eh. Yung prayer, yung sabi kanina, bakit ko po ba inano? Dahil natutuwa po ako nung nagtumayo si Junjun dito, ang sabi niya, pinagaling na ako ng Diyos, salamat. Kasi kiniklaim na. Yung prayer, kinlaim niya na. Dahil alam niya, kinalugdan na ng Santong Espiritu yun. Kaya nga po, kung tayo'y mananalangin, pansinin niyo po, Lord, iligtas mo po ako. No. Dahil tinanggap mo si Kristo, Lord, salamat sa kaligtasang ibinigay mo sa akin dahil namatay siya sa krus. Ibinigay niya na. Bakit po? Kasi kung titignan natin, yung namatay sa krus, ang ating Panginoon, dun sa makasalanan na nasa paanan niya, hindi niya pinagdamot yung pagpapatawad. Kasi sabi ng Panginoong Hesus Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kung yun, hindi nga nila tinanggap si Jesus Christ pero may kapatawarang ibinidulot sa kanila. Ikaw pa kaya na tumanggap sa Panginoon? Hindi mo i-claim? Hindi mo i-claim yung ibinigay sa'yo ng Diyos? Na kailanman ay hindi niya ipagdadamot sa'yo. Nakakalungkot nga lang po, kung titignan po natin, mga Kristiyano na tayo, yung prayer natin, kung papansinin po natin, minsan hindi natin pinanghahawakan Nagkakaroon pa po tayo ng doubt. Nagkakaroon tayo ng mga alinlangan. Pag nag-pray ka, Lord, tulungan mo po kami. Pero puno ka pa rin ng pag-aalala. Kaya nga po pag nag-pray tayo, tanggapin natin yung victory. Si Lord na ang bahala. Bakit po? I want to share po sa inyo. Sabi nga ni Risa noon nag-usap po kami ni Risa, sabi niya, i-testimony mo yan. Kasi, ewan ko, kinukulit ako ni Risa hanggang ngayon, i-testimony mo. Kasi po, bumukod na po ako ng bahay kila Risa. Nangupahan na po kami. Sabi ko, kaya ni Lord to. I claim kaya ni Lord. Kasi kung sa akin lang, hindi ko kaya Kaya ni Lord.
And then, nung nag-start na po kami, sabi ko, Lord, in Jesus' name, gusto ko po ng TV. Alam niyo po, sabi ko, yung budget ko kulang. Magkano yung TV? Yung kaibigan po namin, sabi niya, kunin mo yung TV sa bahay, okay na yun. Pagawa mo na lang. Sabi ko, sige pagagawa ko kukunin ko. In Jesus' name, kukunin ko, Lord, may salamat sa binigay mo. Tatawagan ko po sana si Brother Bernard kung gumagawa siya ng TV. Pag pindot po ng kapatid ko, yung TV walang sira. Pero sabi ng may-ari, may sira yun. Wala pong sira. Kahit pumunta po kayo sa bahay. And then sabi ko, I claim it, Lord, ibibigay mo na sa akin. Actually, sabi ko, I claim it, Lord, ibibigay mo na sa akin yung lamesa, ang gandang lamesa. Alam niyo po si Ate Ann, ewan ko po bakit, ang aga-aga pumunta ako sa Tiangge, wala naman akong kahilig-hilig sa Tiangge. Kinlaim ko, Lord, alam ko bibigyan mo akong tables and chair, pang dining. Alam niyo po, alam po ni Ate Ann, dahil sabi niya, sige pastor, 400 na lang. Pero nung tinignan po namin yung presyo, alam niyo po ba presyo? 2,300. Di ko po bibilin yun. 400? Kahit bumisisa. Kaya po sabi ni Risa, i-testimony mo yan, i-testimony mo yan. Napakaganda. Kasi naririnig niya po yung buka ng bibig ko eh. Sabi ko, I claim it. Tatanggapin ko na, kailan ko kaya, Lord, kailan ko ba kukunin yung washing machine? Imagine niyo po, 3 days lang po yun. Lord, kailan ko kukunin yung washing machine? Ang nasa isip ko lang, washing machine lang po, wala pang dryer. Pero ang binigay ni Lord, brand new washing machine with dryer. 7 kilos. Kasi nga po, kine-claim ko na. Kasi kung totoong naniniwala ka sa kayang gawin ng Lord, hindi ka magdududa kailanman sa iyong mga panalangin. Si David, alam niyang iiwanan siya ng Espiritu ng Diyos, but hindi siya nagduda. Lord, bigyan mo ko ng bagong puso. Nagpatuloy ba? Yes. Nagpatuloy yung plano ng Diyos sa kanya. Bakit? Binigyan pa siya ng anak na magiging hari at susunod sa kanya. Di ba po? So, ang pinakikita lang po dito, kung tayo ay mananalangin, dapat lagi tayong maniwala sa kayang gawin ng Diyos. Panghawakan natin. Huwag natin bibitawan. Hawakan mo na. Maniwala ka. Walang imposible sa Diyos. Kung sa'yo imposible yan, oo, imposible sa tao. Pero kahit kailanman, hindi nagkakamali ang Diyos. Lalo na kung alam niyang kailangan mo yan. At tandaan po natin, sa mga bagay na sinasabi natin, Lord, hindi ako pwede rito. Lord, hindi ako pwede. Lord, hindi ko pwedeng gawin to. No. Huwag mong limitahan. Huwag mong limitahan yung gustong gawin sa'yo ng Lord. Lagi mong sasabihin, Lord, ikaw na ang bahala. Kung ano yung gusto mo, Lord, ikaw na po ang bahala. Basta, Lord, magiging handa po ang aking puso sa lahat ng desisyong gagawin mo sa buhay ko. Kasi kung ikaw talaga ubaya, sabi nga po, di ba, lagi ko po yung sinasabi, kapag ang plano mo hindi nangyayari sa iyo, hayaan mo naman ang plano ng Diyos ang mangyari sa buhay mo. Kasi kung minsan, hindi na nga okay yung plano mo, pinipilit mo pa rin yung plano mo eh. Kaya ang nangyayari, di ba, feeling mo, alone ka, ang dami mo nagiging feeling. Eh kung ano pa naman yung dinideklara ng bibig mo, yun yung nangyayari. Kaya nga po dito si David, ang ganda ng declaration ng bibig niya, bigyan mo ko ng pusong tapat. Hindi yung ang aga-aga sasabihin natin, buwisit tong buhay na to. Ano nangyayari sa buhay mo?
Ano nangyayari sa buhay natin? Pag sinabi nating buwisit yung buhay natin, ang nangyayari sa buhay natin, nagiging buwisit. Kasi yun yung diniklara ng bibig natin eh. Kaya nga po kung ano yung dinideclare ng bibig natin, yun ang mangyayari. Kaya po laging maging positibo tayo. Hindi natin naunawaan yung plano ng Lord. Lord, bakit ganito? Sabi ko, bigyan mo ko ng maraming pasensya. Pero bakit dinadala mo ko sa mga taong uubos ng aking pasensya? Kasi nga, sabi mo kay Lord, bigyan ka ng maraming pasensya. Paano matetest yung pasensya mo kung hindi mo susubukin? Kung hindi ka niya bibigyan ng mga pagsubok? Di ba? At dun mo aayusin ngayon yung ano mo na, Lord, salamat. Alam niyo po, meron nga pong technique na ginagawa ko po. Kapag ako po, Lord, bigyan mo ako more patient. Tapos pag makulit, salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Lagi ko pong kinakanta yan. Basta once na nauubusan na ako na salamat sa iyo. Kaya nga po sabi nung estudyante ko, Sir, bakit ka kumakantang salamat sa iyo? Wala. Ang saya-saya ko. Thank you sa Lord. Dahil nandiyan kayo lahat. Sabi ko po, kumbaga, inaano ko po na laging positibo. Huwag nating tingnan yung mga bagay na pangit. Walang ginawa ang Diyos na pangit. Lahat yun, dapat mo lang matutunan kung ano yung tinuturo sa'yo. Kaya yun nagiging pangit. Sa totoo lang po, kaya po nagiging pangit yun kasi nga po, hindi mo pinapaubaya sa Diyos. At ang isang bagay, sabi nga po depende yan sa taong tumitingin. Yung pagiging pangit, depende yan sa taong tumitingin. Kung paano niyan titignan, kung pangit niya ba talagang titignan o hindi. Di ba? Kaya nga po, yung leadership, di ba? Yung 6 or 9, di ba? Depende po kasi kung paano mo titignan. At nasa sayo yan, nasa deklarasyon ng bibig mo yan at paniniwala mo yan. Kung titignan mo siya ng maganda o pangit. Kaya nga po, dapat lagi natin titignan, maganda to. Kaya nga po merong awit, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Di ba? Kasi lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay natin, may ginagawa ang Diyos. Kaya po kung titignan po natin to, sabi ni David dito, sa iyong harapay, huwag mo akong alisin. Iyong banal na espiritu'y paghariin. At tayo po kasi, kung minsan, may mga bagay tayong ginagawa na sabi ko nga po sa inyo hindi pa tayo satisfy. Gusto pa natin more. Hiningin mo sa Lord, gusto mo pa more. Hingin pa ulit more. Di ba? Sa totoo lang po, dapat makontento tayo kung ano meron tayo. Hindi yung ang dami mong hinihingi sa Lord. Pero yung ginagawa mo, kulang na kulang. Pero bagamat yan ay kulang, binibigyan ka pa rin ng Lord ng maraming blessing. Hindi mo lang nakikita. At hindi mo lang tinitignan. Dapat po, makita natin yun. Makita natin yung kagandahang loob ng Diyos sa atin. Buhat nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, ibinuhos niya ng ganap. Kaya nga po, ang tanong ko po kanina, di ba? Naniniwala po ba kayo, iniiwanan tayo ng Espiritu ng Diyos? Hindi po. Kasi kung iniwanan ka ng Espiritu ng Diyos, hindi mo nararamdaman na nakakagawa ka ng kasalanan. Sa totoo lang po, yung mga taong gumagawa ng marami, although, kasi po, tayo po talaga nagkakasala. Pero, hindi na gaya ng dati. Tandaan po natin yan, hindi na tayo gaya ng dati. Dati, grabe talaga. Kaya nga po, malalaman daw yung tao na talagang tumanggap sa Diyos. Ando na yung lagi siyang, sabihin na natin na nararamdaman niya yung konsensya,
Nararamdaman niya yung pagpapaalala sa kanya ni Lord na, yung alam niyo, pag nakagawa ka ng kasalanan, Lord, sorry may nagawa ako eh. At saka hindi ka na nawawala na yung pride, nagkakaroon na ng humbleness. Na hindi naman ako nagkasala sa kanya eh. Ba't ako hihingi ng sorry? Hindi. Dahil nasa iyo na si Lord, alam mo na kahit di ikaw ang nagkasala, ikaw ang hihingi ng sorry. Dahil ikaw ang magpapaubaya. Dahil yan ang tinuro sa atin ng ating Panginoong Yesus. Siya ang nagpaubaya. Bagamat nakapako siya, pinagtatawanan, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iligtas mo ang iyong sarili, pero hindi yan. Sabi niya, Ama, patawarin mo po sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Ganon din po tayong lahat. Tanggapin natin, i-claim natin yung mga bagay na ibinigay na sa atin ng Diyos. Hindi niya pinagdadamot sa atin. Let us pray ngayong gabing ito. Let us. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga katugunang ibinibigay mo sa aming mga problema, Lord. Salamat, Lord, dahil napagtagumpayan na namin, Panginoon, ang lupang ito. Salamat, Lord, kasi naniniwala po kami na ang magiging basa ng hatol, ang lupang ito ay sa'yo, hindi sa tao. Maraming salamat dahil dinideklara din namin, Panginoon, na ang church nito ay manganganak ng marami. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Dahil gagamitin mo ang Jesus is our shelter church sa marami pang gawain. At pagyayabungin mo ang lahat ng kapatiran na naririto. Salamat, Lord, sa pagsasala mo sa amin. Salamat, Lord, sa mga pagsubok na dumarating sa amin, subalit binibigyan mo kami ng mga katugunan dito, Lord. Salamat din po sa mga kagalingang ibinibigay mo sa mga kapatirang may sakit, Lord God, nandito man o nasa kanilang mga bahay. Salamat, Lord, dahil lagi mo kaming iniingatan, hindi ka nagkukulang, hindi mo kami pinababayaan. Pinag-aapaw mo kami, Lord. Patawad dahil minsan hindi namin nakikita to, Lord, pero alam namin, Lord, na hindi mo kami pinagkulang. Simula pa ng laban, hindi ka nagkulang. Dahil ikaw ang nagpo-provide ng aming mga pangangailangan. Salamat din po sa mga tao pang dadalin mo upang tulungan ang tahanang ito. Salamat, Lord, sa pagkilos mo. Salamat din po sa pag-iingat mo kay Pastora Joy, sa akin, Lord, sa buong board, Lord, at sa buong miyembro, Lord, sa buong ministry. Salamat po. At ngayong gabing ito, Lord, uuwi kami ng puno ng pasasalamat dahil pinagtagumpayan mo na ang lahat-lahat sa amin. Ito po, Panginoon, ang aming samot panalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan po, mag-grupo-grupo ba po ba?